Dalaygo na itong buhay nga Diyos, ato i-welcome ang iyang alagad, nga musturya ka nato karon, nga mamuhat ka nato karon, gamiton ang iyang mga baba, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sheila Banhaw, student pastor of Presbyterian Theological College. Mayong buntag sa tanan. God is good. And all the time. Hallelujah. Tungod sa kainit no tanan gyud kayo si pamaypay. Dayon ang uban pod kani ma-suspend ang klase, no? Yan na po yung uban ma-suspend diri. Pero ay okay na siya. Ang importante nagpabilin ikaw igsoon. Importante, naminaw ka sa pagtawag sa itong buhi nga Diyos o wala ka naminaw sa pagtawag sa kalibutan. Hallelujah. So, let us open our Bible diha sa Deuteronomy chapter 10, verse 12. Deuteronomio kapitulo 10, versikulo 12. Atong dunganon sa pagbasa. Ug karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao ang kahadlukan ninyo siya ug tumano ninyo ang iyang kabubuton. Higugmaa ug alagara siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag. Let us pray. Balaan nga Dios, labing gamhanan, aniya kami Ginoo sa iyong presensya, nagapaubos sa among mga kaugalingon. Ginoo, nagapasalamat kaming tanan, O God, na imo kami nga gihatagag kasing-kasing nga muduol diha kanimo. Salamat, Lord, that you have given us the spirit of obedience, O God, nga mo'y rason nga nagabarog kami diri karon. Mo'y rason, Lord God, na imong gipanalanginan, imong mga katawhan nga makadangop diha kanimo tungod kay dili tanan o Dios ni duol diha kanimo. O God, ikaw ang Ginoo nga magapanalangin sa matag kasing-kasing ug hunahuna. Ikaw ang Dios nga magahiusa sa among mga igdulungog sa pagpaminaw sa iyong mga pulong. Makigistorya kanamo karong kabuntaga, Ginoo. O God, gamita usab kami nga samtang kami Ginoo makadungog sa iyong mga pulong. Amo usab kini Ginoo nga ipadungog sa among mga kaigsuunan, O God, bisan pa man sa among pamilya. Magapanalangin ka Ginoo sa imong katawhan nga masinulundon sa imong mga pulong. Tugluin kami karong sa kabuntagon, Ginoo, ug ayaw tuguti nga mong isalikway, O God, ang pulong nga para namo, Ginoo. Salamat sa iyong pagkamaayo, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Malingkod ta. Sa makausap pa, maayong buntag, mga igsoon. Amen. So, karong nga sa kabuntago, no, giuluhan nato ang pulong sa Ginoo nga, bring back the true fear of the Lord. Bring back the true fear of the Lord. Ibalik ang tinuod nga kahadlok diha sa Ginoo. So, no, sige kadungog nga, you must fear the Lord. Tanan ba dire may kahadlok diya sa tong Ginoo? Gamay na lagi. Tanan ba may kahadlok diya sa tong Ginoo? Amen. O tungod kay mo ni produkto igsoon sa imuha nga fear of the Lord. Nianhi ka. Palakpaki imong kaugalingon. Hallelujah. So, ngano man nga bring back the true fear of the Lord. Omo, kansa ta ato sa i-discuss kung unsa ang fear. Fear. So now, based on the Merriam Dictionary, fear is unpleasant, often strong emotions caused by anticipation or awareness of danger. No, kung kita may kahadlok, dili gyud siya maayo nga pagbati, no? Kay mahadlok ka di man gud ka malipay. Right? O mahadlo ka, kusog kaayo imo nga pagbati tungod kay or pareha ang gudana gud nga patindugon kas atubangan, syempre mahadlok jud ka. Or
It is anticipation or awareness of danger. Siyempre, kung naa ka sa peligro nga sitwasyon, di jud ka malipay. You will experience fear. You will tremble bisan kay magbarog ka diri sa tubangan, magana gali imong kamot or imong kasing-kasing magbuto-buto, then imong baba magmalana tungod sa kakuyaw. Right? That is fear. So gani. So the Bible said, fear to God is having respect for Him and obeying Him, profound reverence and awe to God. Lahi ni direksoon. When you fear the Lord, dili ka mo palayo. Kaya di ba, pag makabati man tag-fear mo, palayo man ta. No, mo palayo, kung makabati tag-fear, ay dili ko ganahan kay mahadlo ko dirang dapita. Dili ko ganahan kay mahadlo ko nga, mautindog sa atubangan kay maulaw jud ko. Mahadlo ko nga, mubuhat ani kay di jud ko kabalo. No, that is our perspective atong huna-huna sa kahadlok. Apan, kung kita adunay fear to God, it means that you have respect for Him. Og ikaw mutuman diha kaniya, obeying and having profound reverence. Reverence means deep respect. Mo siya may kinalaluman nga kanang pulong bahin sa pagrespeto. Imo nang girespeto ang Ginoo. Deep respect or having reverence and awe to God. Awe means kana ganing mura gud nagbakita kag rainbow. Hala na ay rainbow, tiyaga. Oh. Hala nindot ka ay solar eclipse. Tabuni ang mata kay mabuta of awe, like amazed kay ka sa iyang wonder, and that is what you will feel mo na ba tigsoon? Do you feel awe in worshiping? So it is respecting, obeying, and having a reverence to God. Mo na ang respect igsoon. So mato ta sa sunod. Ay, okay. So here, our main text is found in Deuteronomy chapter 10 verse 12. O karon katawhan sa Israel ang gipangayo lamang kaninyo sa Dios gipangayo. All God asks is inyo nga kahadlukan ug tumanon ang iyang kabubuton. So kini nga mga panahon na, no? The book of Deuteronomy, gisugo ni sa Dios nga ipasulat ni Moses aron ipasulti pagbalik-balik ang pulong sa Ginoo. So God commanded Moses to always sige giingon, sige nga gi-command ni Lord diha ka Moses nga sa Israel. And do you know nga ang law perti na pagkadaghana. Gi-concise na siya sa 10 commandments, but there are a lots of law nga angayan nga o kini nga sa Deuteronomy na dapit. So the book of Deuteronomy means it is a treaty or covenant, pakigsaad sa katawhan sa Israel diha sa Ginoo. Kay mao naman itong panahon nga moadto na sila sa Kanaan. This is the time that they will go to the promised land. This is the last part sa 5 nga una nga basahon diri sa Biblia. No, so dinhi gipabalik sige ngingon si Lord nga imuha nga isulti pagbalik-balik ang unsa ang angayan nga buhaton sa mga katawhan, ang balaod para sa pagkaon, bisan ang balaod para sa imuha nga pag-atiman sa imo nga mga servant, bisan pa man balaod sa pagpakigmenyo. Daghan kay balaod ani nga tay maigsuon. Balaod sa pagsimba sa usa lamang ka Dios nga mao ang Ginoo. Sige nang gipabalik-balik sa Ginoo ni Moises. Kanuman kay malimot sila. They forgot to fear the Lord. Malimot sila sa kung unsa ang ilahang nga angayan nga buhaton nga dapat sila nga mo-obey, nga dapat na aslay dako nga pagrespeto sa Ginoo. They
always forgot. That's why Moses always and always reminded the people of Israel. Muna gibuhat ni Moses kaniadto. Kay sa panahon na nga manlakaw na ang mga katawhan sa Israel, siging magbagulbol. Mulingi, makaadto og lain nga lugar, musubay nuan sa pagsimba sa lain nga Diyos. Mao na gibuhat sa mga Israelita kaniadto. Mao gani nang sige na lang silang gatuy-tuyok bisan duol ra. No? So here, sige nga gipahinumduman sa Ginoo. Ni ana si Lord, ni ana si Moses diri nga you must fear the Lord kahadlukan ninyo. Respetuha ang Dios, tumana iyang mga kabubuton. No? Sige na siyang gipahinumdum. And usahay, no? Ang mga mabasahan nato sa balasahon nga ang mga Israelita usahay nahigayon nga motuman, nahigayon nga dili, nahigayon nga mo serve diha sa Ginoo, napahigayon nga mo serve sila sa lain nga Dios, malimtan nila. That's why Moses is always bringing back, reminding them of the word of the Lord. Sige ka pahinumdum si Moises, wala ngayon katingalay suon kung naay mga pagwali nga magbalik-balik. Because the Lord reminded you. Maingon mo nga, ay kadungog na ko ana, sige na po naman ang gabalik-balik ng obey, oy. Nga namang ipabalik-balik. Kay kabalo si Lord nga naa kay wala gi-obey. Nga namang ipabalik-balik ni Lord nga respect Him, serve Him. Diha sa mga pagwali, bisan pagalay no, dili sa pagwali, bisan sa pag-cellphone mo scroll down nga, igsuon kung imo kini nga scroll, usik imong oras. Diba na ay mga makitaan ka sa social media nga, igsuon hunong sa pag-scroll o paminawa kini pero ni-scroll ka. Nga niya pagkasunod na po ano, sige maniga balik-balik ning tawana diri uy nga pahunongon kung scroll ka pa paminawon. Kay ngano? Mura sa tag mga Israelita igsuon, malimot. We forgot. Bisan pa gani maminaw ra ka og kuan, mag-scroll ra ka dito, naman dayon dito. Oy, obedience. Scroll ra gihapon. Ngano man? Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.